Dakila at makapangyarihan naming amang Diyos sa langit, Ama, maraming salamat po. Salamat dahil po sa buhay na walang hanggang ipanagkaloob niyo po sa amin. Kami po minsan ay napahiwalay sa iyo dahil po sa napakarami naming mga kasalanan. Subalit dahil po sa inyong awa at napakalawak na pag-ibig para sa amin, 2,000 taon na po ang nakakaraan, Panginoon, bumaba po kayo dito po sa sanlibutan ito. Inako niyo lahat ng aming mga kasalanan. Kayo po ang pinarusahan sa krus at dahil po sa dugo na inyong itinigis, binayaran nyo, tinubos nyo ang lahat naming mga kasalanan. Sa krus na iyon, tiniyak nyo sa amin ang walang hanggang katubusan ng aming mga kasalanan. Kaya nga, Panginoon, napasa amin ang buhay na walang hanggan. Kaya mula po sa aming puso, Panginoon, hayaan nyo po, napasalamatan po namin kayo. Maraming salamat po. Salamat din po, Panginoon, dahil po sa napakagandang church, ang Castillejos Church, kung saan nilagay niyo po kami pagkatapos po naming maligtas. Dito sa iglesyang ito, patuloy niyo po kaming inaalagaan, ginagabayan, at tinuturuan hanggang sa magbago po kami at makasangkapang lubos para sa mga gawang mabuti. Lalo na po sa pangangaral ng Ebanghelyo upang mas maraming tao ang maligtas. Patuloy ko pong hinihiling sa inyo, Panginoon, napagpalain niyo po ang mga kapatiran sa iglesyang ito. Patuloy niyo po silang gamitin para sa mga gawaing makalangit, especially sa pag-aalaga sa mga kaliligtas na kapatiran at sa pangangaral ng Ebanghelyo. Gabayan niyo po lahat ng kanilang mga Bible seminars at mga mission at umaasa po kami na magkakaroon po ng mas maraming bunga dito po sa iglesyang ito. Sa mga sandaling ito, Panginoon, narito po ang inyong mga minamahal na anak, nagpapakumbaba sa harapan ng salita ng Diyos. Hiling ko po na ang banal na Espiritu ang magbukas ng kanilang puso at isip. Nawa ang banal na Espiritu ang magturo sa amin ng mga salita ng Diyos na magpapalago ng aming mahihinang pananampalataya. Mga salita ng Diyos na maghahayag sa amin ng kalooban ng Diyos at mga salita ng Diyos na patuloy na hihipo at aaliw sa aming puso. Dalangin ko rin po ang mga kapatirang wala ngayon dito. Sa mga may sakit, panumbalikin niyo po ang kanilang kalusugan. Sa mga naharap sa matitinding pagsubok ng buhay, hawakan niyo po sila, Panginoon, sa inyong makapangyarihang mga kamay at umaasa po kaming makakabalik uli sila upang makapagpatuloy sa isang senserong buhay Kristyano. Sa mga sandaling ito, Panginoon, nawa ang banal na Espiritu ang gumabay sa amin from the beginning to the end of this sermon. At umaasa po kami na pagkatapos po naming maunawaan ang salita ng Diyos, tulungan niyo po kaming magkaroon ng desire na isabuhay ito sa aming buhay Kristyano upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa aming buhay Kristyano. Hiling ko rin po, Panginoon, na ilagay niyo po sa bibig ng inyong abang lingkod, maipangaral ko lamang ang naayon sa inyong banal na kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, para po sa ating main scripture, buksan po natin ikalawang aklat sa Lumang Tipan, Exodus chapter 14. Exodus chapter 14, mula verse 21 hanggang verse 31. Exodus, kapitulo 14, simula versikulo 21 hanggang versikulo 31. Babasahin po natin ito sa litan. Umpisan ko po sa verse 21, kayo po yung 22 hanggang makarating po tayo sa verse 31. Simulan ko po sa verse 21. Mga brothers and sisters, ito po ang salita ng Diyos, verse 21. Pagkatapos iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. At ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. Ang tubig ay naging isang pader sa kanila, sa kanilang gawing kanan at sa kanilang kaliwa. Humabol ang mga Ehipsyo at pumasok na kasunod nila sa gitna ng dagat. Lahat ng mga kabayo ng Faraon, ang kanyang mga karawahe at ang kanyang mga mangangabayo. Sa pagbabantay sa kinaumagahan, tinunghayan ng Panginoon ang hukbo ng mga Ehipsyo sa gitna ng haliging apoy at ulap at nilagalig ang hukbo ng mga Ehipsyo.
Kanyang nilagyan ng bara ang gulong ng kanilang mga karwahe, kaya't ang mga iyon ay hirap na hirap sa pag-ikot. Kaya't sinabi ng mga Ehipsyo, takbuhan na natin ang Israel sapagkat ipinaglalaban sila ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dagat upang ang tubig ay tumabon sa mga Ehipsyo, sa kanilang mga karwahe at sa kanilang mga ngabayo. Kaya't iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat, at ang dagat ay bumalik sa kanyang dating lalim nang mag-uumaga na. Habang ang mga Ehipsyo ay tumatakas, inihagis ng Panginoon ang mga Ehipsyo sa gitna ng dagat. Ang tubig ay bumalik at tinakpan ng mga karwahe, ang mga ngabayo, ang buong hukbo ng paraon na sumunod sa kanila sa dagat, walang natira kahit isa sa kanila. Subalit ang mga anak ni Israel ay lumakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat, at ang tubig ay naging isang pader sa kanilang gawing kanan at sa kanilang kaliwa. Gayon iniligtas ng Panginoon ang Israel ng araw na iyon mula sa kamay ng mga Ehipsyo, at nakita ng Israel ang mga Ehipsyo ay napatay sa dalampasigan. Nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo, at ang taong bayan ay natakot sa Panginoon at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na si Moises. Once again, magandang umaga po sa inyong lahat. Bago ako magsimula sa pagtuturo, batiin po natin ang isa't isa. Good morning po. Ngayong araw po, sa binasa po natin, ito po yung tinatawag ng Biblia na Red Sea Crossing. Ito po yung pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula. Ang pagtutunan po natin ng pansin ay yun pong verse 21. Verse 21, balikan po natin. Basahin po natin sabay-sabay yung verse 21, 3, 2, 1. Pagkatapos, iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat, at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. At ang dagat ay ginawang tuyong lupa, at ang tubig ay nahawi. Kaya ang sermon title po natin para pa sa Lord's Day sermon na ito, mga aral sa pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula, sa English mas madali, Lessons from the Red Sea Crossing. Ang Exodus chapter 14, nakapaloob po dito, ang isa sa pinakamalaking himala ng Diyos sa lumang tipan, at alam na alam natin ito, tinatalakay ito sa Bible seminar, ito po yung Red Sea Crossing. Sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, hinati po ng Diyos yung pong dagat na pula, at ang tubig ay naging pader sa gawing kanan at sa gawing kaliwa ng mga Israelita. Tumawid ang buong mga Israelita sa tuyong lupa, and then pagkatapos nun, humabol yung mga Egyptian soldiers. Pagkatawid ng mga Israelita, alam natin ang kwento, ibinalik ng Diyos yun pong tubig. Anong nangyari? Lahat ng mga ngabayo, mga hukbo ng Faraon na sumunod sa mga Israelita sa dagat, walang natira kahit isa sa kanila. Kagaya po ng alam natin, ibibigay ko muna yung overview o yun pong pinakaaral dito po sa Red Sea Crossing. Pero, ang pagtutuunan ko po ng pansin sa aking sermon ngayon, yung proseso ng kanilang pagtawid. Sa proseso ng kanilang pagtawid sa dagat na pula, may 4 pong aral na makukuha tayo doon. Pero ngayon, ibigay ko muna po yung pinaka-larawan ng Red Sea Crossing. Ano po ang ibig sabihin ng Red Sea Crossing? Alam niyo po ba ito? Ito po ay larawan ng bautismo. Bigyan niyo po ng bookmark, ito pong Exodus chapter 14. Tignan natin bagong tipan, Unang Korinto chapter 10. Unang Korinto chapter 10, verse 1 at verse 2. Babasahin ko po para sa inyo. Unang Korinto chapter 10, verse 1 and verse 2. Mga kapatid, hindi ko nais na hindi nyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap, at silang lahat ay tumawid sa dagat. At lahat ay nabautismoan kay Moses sa ulap at sa dagat. Kayon pong Passover, larawan po ito ng kaligtasan. Dahil po sa dugo ng hayop na ipinahid po nila sa kanilang pintuan at sa mga hamba nito, sabi ng Diyos, kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo. Kayong judgment ng Diyos lumampas sa kanila dahil pinatay po nila yung hayop at nakita ng Diyos yung dugo.
Larawan po ito ng ating kaligtasan. Walang kaligtasan kung walang pagdanak ng dugo, ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo na siyang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Tinupad ng Diyos ang walang hanggang katubusan, kaya nga naligtas po tayo. Kayong Passover ay larawan po ng kaligtasan. Dito po, tumawid naman ang mga Israelita sa dagat na pula. At sabi po ni Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 1 and 2, ito ay larawan ng bautismo. Ang bautismo ay ginagawa naman pagkatapos po ng kaligtasan. Ligtas ka na, kaya ka nagpapabautismo. Ito po yung paglipat mula sa kamatayan patungo sa buhay. Kaya nga sa Roma chapter 6 verse 4, sabi ni Pablo, kaya't tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Kaya ang bautismo ay gaya po ng paglilibing. Ang bautismo kailangan lulubog ka sa tubig. Full immersion. Mali po yung bautismo na papitik-pitik lang ng tubig. Yung iba nagpapabautismo kahit hindi pa sila naliligtas. Kapag ikaw po ay nagpabaptize nang hindi ka pa naliligtas, ano po ang tawag doon? Makasalanang naligo. Kailangan maligtas ka muna bago magpa-bautismo. Kaya ililibing mo yung dating ikaw, and then pag-ahon mo, iyon ay simbolo ng muling pagkabuhay, panibagong buhay. Kaya parang public proclamation mo sa mga kapatiran, naligtas na ako, nilibing ko na yung dating ako, at ngayon umahon ako, bagong buhay. Kaya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya yan ang pinapakita ng Red Sea Crossing. Larawan ito ng bautismo. Pero ang aking sermon ay hindi po tungkol sa bautismo. Pinagbulayan ko po yung proseso ng kanilang pagtawid, at sa kanilang pagtawid, mayroon po tayong mas malalim na aral na makukuha. Kaya yun po ang aking ituturo sa inyo, and in God's willing, I hope maunawaan nyo po yung mga lessons na ito, at pagkatapos yung maunawaan, hinihimok ko po kayong isabuhay ito upang ang kapangyarihan ng Diyos ay patuloy na mahayag sa inyong buhay Kristyano. Kaya tignan natin yung process ng kanilang pagtawid. Ang proseso ng kanilang pagtawid ay matatagpuan sa Exodus 14:21, at dito po iikot ang aking sermon sa inyo. Kaya isa-isahin po natin, una sa 4 na aral. Balikan natin, Exodus 14 verse 21. Ito po yung unang aral na makikita natin sa kanilang pagtawid. Exodus chapter 14 verse 21. Once again, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos, iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ng dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. At ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Dito po sa kanilang pagtawid, magsisimula ang bagong yugto ng kanilang paglalakbay patungo sa lupain ng Kanaan. Ang Ehipto ay larawan po ng sanlibutan. Ang Faraon ay larawan po ng demonyo ni Satanas. Ang mga Israelita, naging alipin po sila doon ng 400 years, larawan ng mga makasalanang nasa ilalim ng pang-aalipin ng demonyo. Pero iniligtas sila ng Diyos sa pamamagitan ng Passover. At ngayon, naglakbay po sila at sisimulan nila ang journey nila patungo sa lupain ng Kanaan. Ang lupain ng Kanaan ay larawan ng langit. At yung journey, yung paglalakbay nila, ito po yung larawan ng ating buhay Kristyano. At dito, sisimulan nila ang kanilang paglalakbay patungo po sa lupain ng Kanaan. Ngayon, bago nila simulan, dito po sa verse 21, gusto ko pong tignan nyo yung ginawa ni Moises. Iniunat ni Moises ang kanyang kamay. Sa term na ito o sa phrase na ito, mayroon po tayong magtututunan. Ang pag-unat po ng kamay, ito po ay simbolo ng prayer, pananalangin. Kaya bago sila mag-start ng journey nila patungo sa Kanaan, nagsimula sila sa tinatawag na panalangin. Gayon din po sa ating buhay Kristyano,
anumang bagay na ginagawa nyo, mag-umpisa kayo sa pananalangin, magpatuloy sa pananalangin, at magtapos sa pananalangin. Sapagkat ang prayer ang magbibigay sa atin ng kalakasan para makapagpatuloy hanggang sa mag-rapture sa ating buhay Kristyano. Kaya ang pagtaas ng kamay dito o pag-unat ng kamay ay simbolo ng pananalangin. This is the first lesson. Ano po yun? We have to pray. Magsimula, magpatuloy, at magtapos sa pananalangin. Tingnan po natin awit 28. Awit number 28, verse 2. Awit number 28, verse 2. Ito pong 28, verse 2. Pwede po kayo po ang bumasa this time. Mga awit 28, verse 2. Kayo po ang bumasa. 3, 2, 1. Pakinggan mo ang tinig ng aking karaingan habang ako'y dumaraing ng tulong sa iyo, habang aking itinataas ang aking mga kamay sa dako ng kabanal-banalang santuario. Kaya dito si David ay man of prayer at itinaas po niya ang kanyang kamay. Maging dito po sa Biblia, Old Testament at New Testament, ang mga Israelita, kapag nananalangin po sila with wide arms open. Ganun po ang kanilang pananalangin noon. In any case, ang kanilang pag-unat o pagtaas ng kamay ay simbolo po ng pananalangin. Kaya para sa Diyos, ano po ang napakagandang kamay? Kamay ba na laging nagluluto sa kitchen? Yes, pwede po. Kamay ba na nagdadrive para ipagmaneho ang mga brothers and sisters? Pwede rin po. Pero ang isa sa pinakamagandang kamay para sa Diyos ay mga kamay na nananalangin. Because in our prayer, ina-acknowledge po natin na ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat. And at the same time, ina-acknowledge natin na mahihina tayo, kaya kailangan po natin ng tulong niya. Sa Red Sea crossing, without the help of God, walang magagawa ang mga Israelita. Kaya ang unang ginawa ni Moises, itinaas niya ang kanyang kamay na simbolo po ng pananalangin. Kaya sa ating buhay Kristyano, gusto ko pong i-remind kayo sa isang pinakamahalagang pillar o haligi ng ating Christian life, ito po yung prayer. Kumusta po ang prayer life nyo, mga brothers and sisters? Baka naman nag-pray ka sa gabi, nakatulog ka na, kinaumagahan, yun na lang yung amen. Dapat patuloy tayo sa pananalangin because napakahalaga po ng panalangin. At ang isang magandang halimbawa ng prayer, ng laging nananalangin, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Mula sa simula ng kanyang ministry, hanggang sa pagpapatuloy ng kanyang ministry, hanggang bago siya malagutan ng hininga, siya po ay patuloy na nanalangin. Baka may magtanong, ito lagi kong na-receive na tanong, Pastor, kung Diyos si Kristo, bakit siya nanalangin? O, ano ang sagot? Huwag ka nang maingay dyan. Napakarami mong tanong. Hindi ko. Tanong, kung Diyos siya, bakit siya nanalangin? Simple lang po ang sagot. Nanalangin siya para bigyan tayo ng halimbawa at para turuan tayo kung paano manalangin. Yun ang pinaka-purpose kung bakit siya nanalangin. Bilang halimbawa para sa atin at para turuan niya tayo kung paano dapat manalangin. Tignan natin ang example niyang kanyang mga panalangin. Tignan po natin sa Marcos chapter 1. Gospel of Mark chapter 1 verse 35. Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kapitulo 1, versikulo 35. Babasahin ko po para po sa inyo. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa ilang na lugar at doon ay nanalangin. Early in the morning, madaling araw, nag-umpisa siya sa pananalangin. Ano ang aral? Before anything is started, bago natin simulan ang anumang bagay, napakahalagang manalangin po tayo. Bago nyo simulan ng buong araw, kailangan nagpipray po tayo. Kaya nga, ipinakita niya ito upang gawin nating halimbawa. Meron po ba dito, especially ang ating mga nanay at tatay, alam ko po pag tilaok ng manok, gising na rin po kayo. Nasa aklat po yan ng Ecclesiastes. Pero hindi ko naman po sinasabing signs of aging na po yan. Pero talaga pag medyo tumatanda tayo, nagigising na po tayo ng maaga. Meron po akong request sa ating mga nanay at tatay.
Please, pagkagising po ng madaling araw, gayahin nyo, manalangin na po kayo. Napakarami po natin dapat ipanalangin. Dapat kasama sa bucket list po natin ang pagpipray. Pagkagising pa lang, madaling araw, kailangan inuumpasahan po natin ang prayer. Bakit? Ang prayer ay magiging guidance sa atin ng Diyos para maging maayos at maging maganda ang resulta ng buong araw. Si Jesus Christ, bago siya mag-start ng kanyang pangangaral, madaling araw pa lang, nagpe-pray na siya. Kaya nga, pagkatapos ng prayer, susunod, nagpatuloy siya sa kanyang misyon, ipangaral ang magandang balita. Tingnan natin ang verse 38 to 39. Marcos chapter 1, verse 38 to 39. Kayo naman po ang bumasa, sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito. At nagpunta siya sa buong Galilea na nangangaral sa kanila sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Kaya una sa lahat, nagpray muna ang Panginoong Hesus ng madaling araw. Pagkatapos, nag-launch siya ng kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, ang Ebanghelyo. Much in the same way, gayahin natin ang example na ito. Pagkagising, mag-pray po tayo. Pagdating sa church, mag-pray po uli. Meron po akong suggestion sa ating mga church school teachers. Pagdating ng mga bata sa church, dapat ang church school teachers, kinukuha na po niya yung mga bata sa isang room at sama-sama silang nananalangin. In that case, natuturuan natin ang mga bata na may tunay na Diyos na nakakarinig ng mga panalangin. Kapag na-practice po natin ito na pagdating ng mga members nananalangin, and then yung mga batang dala nila ay kinukuha ng mga teachers, nilalagay sa isang room at sama-samang nagpipray, I am very sure kikilos ang Diyos powerfully sa ating church. Kaya dapat lahat ng member ay mapanalangin. Sabagat napakarami po nating dapat ipag-pray sa ating buhay, Kristyano. Meron pong isang sikat na Kristyano, sabi niya, prayer is the key in the morning and the bolt in the evening. Ang panalangin raw ay susi sa umaga. Susi ito para maging matagumpay ang buong araw. At turnilyo sa gabi para patuloy ang proteksyon ng Diyos sa atin sa buong magdamag. Kinapakahalaga po ng prayer. Kaya bago sila mag-start na tumawid si Moses, tinaas niya ang kanyang kamay, nag-pray po siya. At pagka-pray niya, hinati ng Diyos ang dagat na pula. Ano ang tinuturo nito? Sa pamamagitan ng prayer, napapasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Sino po ang mga mahihinang Kristyano na parang laging basang sisiw? Ayaw ko na mag-church, Pastor. Kumusta ka, brother? Mamamatay na yata ako. Sino po ang mga mahihinang Kristyano? Sila po na hindi nanalangin. Kailangan po manalangin tayo. Bakit? We can receive the power of God through prayer. Sabi nila, there is power sa pananalangin. Kaya nung itinaas ni Moises ang kanyang kamay, nahati ang dagat pula. Anumang nasa harapan nating hirap o pagsubok, kapag nagpipray po tayo, darating ang lakas, kapangyarihan ng Diyos para matawid natin ito, para malampasan po natin ito. Bigyan ko po kayo ng isang magandang halimbawa sa Lumang Tipan, na nung nag-pray siya, na-receive niya ang power ng Diyos. Sino po siya? Si Samson. Si Samson dati na po, dahil Nazarita siya, napakalakas po niya. Ginagabayan siya ng Diyos, at bilin ng Diyos, dapat dahil Nazarita siya, walang pang-ahit na dadaan sa kanyang ulo. Kaya nga mahaba ang kanyang buhok. Pero, dahil sa kanyang pag-ibig kay Delilah, itong si Delilah, di ba mahal mo ko? Ano ba talaga sikreto ng lakas mo? Paulit-ulit, kaya binunyag niya, kapag may pang-ahit na dumaan sa aking ulo, mawawala ang lakas ko. Kahit nung nalaman ni Delilah ito, sinabi niya sa mga Filisteo at kanila pong inahit ang 7 tirintas sa kanyang buhok. At mula noon, naging mahina siya. Kaya nabihag siya ng mga Filisteo, pinaglaruan siya at dinukit ang kanyang mga mata. Pero bago siya namatay, nag-pray po siya at dahil sa kanyang prayer,
binalik ng Diyos ang kanyang kalakasan. Kaya, nagkaroon po ng malaking kaguluhan doon, bumagsak po yung kinaroroonan nila, at mas marami pa siyang napatay sa pagkakataong iyon. Bakit? Binalik ng Diyos ang kanyang kalakasan. Tingnan natin yung kwento, Hukom, chapter 16. Mga hukom or hukom, Judges chapter 16, verse 28 to 30. Lumang Tipan, Hukom, kapitulo 16, versikulo 28 hanggang 30. Babasahin ko po. Pagkatapos ay tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako at idinadalangin ko sa iyong palakasin mo ako na minsan na lamang, O Diyos, upang maipagiganti kong minsan sa mga Filisteo ang aking dalawang mata. Si Samson ay humawak sa dalawang gitnang haligi na kinasasaligan ng bahay at inihilig ang kanyang mga bigat sa mga iyon, ang kanyang kanang kamay sa isa at ang kanyang kaliwa sa kabila. Sinabi ni Samson, hayaan mo akong mamatay na kasama ng mga Filisteo. Ibinuhos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay ay bumagsak sa mga pinuno at sa lahat ng mga taong nasa loob. Sa gayoy ang mga namatay na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya noong siya'y buhay pa. Kaya at the end of the day, bago siya mamatay, nagpray po siya sa Diyos, ibigay mo uli ang kalakasan. Ano ang tinuturo nito sa atin? Through prayers, nagiging mas malakas tayo sa ating buhay Kristyano. Kaya huwag po kayong makakalimot sa inyong buhay pananalangin. Ulitin ko, mag-start sa panalangin, magpatuloy sa pananalangin, and then magtapos sa pananalangin. Bakit? Mahirap ang Christian life. Sa Christian life natin, bagaman ligtas na tayo, marami tayong kalaban. At ang pinakakalaban natin ay 3 S. Alam nyo ba yung kalaban nating SSS? Hindi ito yung sa gobyerno. Ano po yung 3 S? Sarili, sanlibutan, at si Satanas. Lagi yan ang kalaban natin sa ating buhay Kristyano. At mayroon pang isang S. Ano po yun? Sinful nature. At para malabanan natin yung likas nating pagkamakasalanan, kailangan pa rin po natin ng pananalangin. Ang pananalangin ay isang paraan para mapagtagumpayan mo yung sinful nature, yung sarili mo. Minsan po kasi, bagaman ligtas na tayo, marami pang natirang sugat na galing kay taning, di ba? Ano po yung mga sugat na ito na medyo hindi pa naghihilom? Ito yung paninigarilyo mo. Ito yung medyo pag-inom-inom mo pa ng alak. Ito po yung pagpanunood-nood mo pa ng mga Korean novela. Okay? Nariyan pa rin yung mga yan. Kaya minsan, parang mabigat sa puso. Ginagawa mo pa ito, pero pag linggo, narito ka. At minsan, nafe-feel mo parang kaipokrituhan na lang ang ginagawa ko. Sa halap ng mga kapatiran, sa church parang, Kristyano talaga ako. Pero pag uwi ko, Krismunyo uli ako. Kaya mabigat ang puso ninyo. Huwag po kayong mag-alala, yan po ay dala ng sinful nature natin. Ligtas na tayo. Pero may dati pa tayong katauhan na hindi pa nababago. Kaya para mapagtagumpayan ang tawag ng laman, ang sinful nature, kailangan po natin ng taimtim na pananalangin. Sinserong pananalangin. At ito rin po ay ginawa uli ni Moises nung kanila pong kinalaban ang mga Amalekita. Tingnan po natin ang kwento, Exodus chapter 17. Exodus chapter 17, verse 8 to 13. Aklat ng Exodus, kapitulo 17, versikulo 8 hanggang 13. Babasahin ko po from verse 8 hanggang verse 13. Nang magkagayoy dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. Sinabi ni Moises kay Joshua, pumili ka para sa akin ng mga lalaki, lumabas ka at lumaban kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na hawak ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Ginawa ni Joshua ang sinabi ni Moises sa kanya at nakipaglaban kay Amalek at sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa tuktok ng burol.
Kapag itinataas ni Moises ang kanyang kamay, ay nananalo ang Israel, at kapag kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananalo ang Amalek. Subalit ang mga kamay ni Moises ay nangalay, kaya't sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba, at kanyang inupuan. Inalalayan ni na Aaron at Hur ang kanyang mga kamay, ang isa'y sa isang panig at ang isa'y sa kabilang panig, at ang kanyang mga kamay ay nanatili sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. Nilupig ni Joshua si Amalek at ang bayan nito sa pamamagitan ng talim ng tabak. Dito po, nakipaglaban ng mga Israel sa mga Amalekita. Si Amalek ay descendant ni Eso. Si Eso ay larawan ng laman. Kaya nga, para mapagtagumpayan natin ang pagnanasa ng laman, ang sinful nature, anong ginawa ni Moises? Tumayo siya, pumunta siya sa taluktok ng burol. Nanalangin po siya. Kapag tayo po ay nagpipray, napakalapit natin sa langit, sa Diyos. Taluktok, doon po siya, larawan, nagiging mas malapit tayo sa Diyos. At kapag ganon, masasalok po natin ang kapangyarihan para paglabanan ang tawag ng laman. Kapag malapit ka sa balon, makakakuha ka ng tubig. Tama, mali? Paano kung malayo po kayo sa balon, makakainom kayo ng tubig? Hindi. Ganon din po. Si Moses dito nasa taluktok ng burol, nagsisimbolo, napakalapit niya sa Diyos dahil sa kanyang prayer. At kapag tinataas niya ang kanyang kamay, nananalo po sila sa baba, yung mga Israelita. Pero nangangalay din po ang kanyang kamay. Kaya bumababa, kapag bumababa, nananalo yung kalaban ng Amalek. Anong ibig sabihin? Ang prayer dapat ay hindi basta prayer lang. Kailangan po ng taus-puso at sinserong pananalangin. Kaya habang tinataas niya, nung nangalay, tinulungan siya nila Aaron at Hur, kaya dire-diretso hanggang sa paglubog ng araw, kaya nanalo po sila. Ang kwentong ito ay larawan po ng pananalangin. Para mapagtagumpayan si Amalek. Ulitin ko, si Amalek yan po yung likas na pagkamakasalanan. Yan yung dating tayo na ang gusto ay patuloy na gumawa sa kasalanan. Pero dahil sa prayer, lumalakas po tayo through the help of the Holy Spirit, kaya magagawa po nating gapiin ang mga Amalek. Brothers and sisters, mayroon ka bang isang kasalanan na magpahanggang ngayon na hindi po maitapon-tapon at lubha kang nahihirapan? Ano ang maipapayo ko? Please pray sincerely sa Diyos na tulungan ka niya. May mga secret sin ka ba? Sana po maiwanan nyo na po iyan at ang pinakamabisang paraan ay sa pamamagitan ng taus-pusong pananalangin sa Diyos. Bakit ayaw nating magpatuloy ang sin? Yun pong secret sin. Sapagkat kung may sikretong kasalanan sa iglesia, lahat tayo ay nadadamay. Maging sa'yo sa Christian life mo, kung mayroon ka pong secret sin na hindi maitapon-tapon, nawawala ang pagnanais ng Espiritu na sumamba at maglingkod sa Diyos. Kaya minsan, may mga kapatiran tayo, bigla na lang. Nung una, mainit siya. Gusto niyang mag-evangelize. Gusto niyang sumama sa lahat ng mga pagtitipon. Pero bigla nanlanta. Bigla nawalan ng gana. Bakit nawalan ng gana? Sapagkat maaari, mayroon na pong pumasok na secret sin sa kanya. Kapag nakapasok po ang mga ganitong kasalanan sa atin, ligtas pa rin tayo, pero nawawala ang pagnanais na maglingkod sa Diyos. Kayong mga nag-give up, ano ba talaga ang pinakarason? Minsan ayaw ko na mag-church, Pastor, kasi busy po ako. Ayaw ko na pong mag-church, ang dami niyang dahilan. Hindi po yun ang dahilan talaga. Ang dahilan, mayroon pong kasalanang tinatago siya. Tignan po natin, awit 51. Verse 12. Nung si Haring David nagkasala, nawala yung kaligayahan niya na maglingkod sa Diyos. Nawala po yung kagalakan ng kanyang kaligtasan, kaya nanlupaypay siya. Awit 51 verse 12. Kayo po ang bumasa, verse 12, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng may espiritong nagnanais. Yes, kung may kasalanan, nawawala yung kagalakan. Joy of salvation. As a result,
nawawala rin po yung Espiritong nagnanais. Ang ibig kong sabihin, yung desire ng Holy Spirit ay parang, yung apoy ay parang lumiliit. Kaya nga, kailangan po nating masidhi, talagang nagsusumamong nagpipray para mapagtagumpayan po natin ang mga secret sin. Kapag ganon, kapag napagtagumpayan natin, nagiging masaya ulit tayo at nakakapaglingkod po tayo ng buong puso para sa Diyos. Yan po yung unang aral. Kailangan mag-pray, magpatuloy sa pagpipray, magtapos sa prayer. At kapag ganon, kikilos ang Diyos sa ating buhay Kristiyano, gaya ng pagtaas ni Moses ng kanyang kamay, hinati ng Diyos ang dagat na pula. Ganon din po sa atin, sa ating pagtaas ng kamay sa prayer sa Diyos, gagawin ng Diyos yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. And that's why we have to trust and we have to continue in prayer. Dapat mapaalalahanan tayo, mga tunay na Kristiyano, ang tunay na Kristiyano, ang prayer ay parang paghinga. Kung hindi ka hihinga, anong mangyayari sa'yo? Mamamatay ka. Kung hindi kayo magpipray, napakahina ng inyong buhay Kristiyano. Yan po yung unang lesson. Tingnan natin ang pangalawa, balikan natin ang Exodus chapter 14. Verse 21. Pangalawang aral, Exodus chapter 14, verse 21. Verse 21, muli, basahin po ninyo ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Pagkatapos, iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. At ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Dito, tignan nyo po yung phrase na nagsasabi. Sabi dito, pinaghiwalay ng Panginoon ng dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan. Pinagbulayan ko po itong mabuti. May aral po dito sa sinabing pinaghiwalay ng Panginoon ng dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan. Kadalasan, sa pagsasapelikula ng Red Sea Crossing, sa mga pelikula, pagtaas ni Moises ng kanyang kamay, yung dagat sa harap niya na nahahawi, di ba? Nahati. Tanong ko, tama yun o mali? Sa mga video, mga pelikula, pagtaas ni Moses, bigla yung nasa harapan niyang dagat nahati. Tama, mali? Mali po. Ang pagkahati ng dagat na pula, mula sa likod, papunta sa kanya. Napakahalaga po ng verse na yon. Ito po yung Mediterranean Sea. Ito po yung Red Sea. Dito po yung Egypt, dito po yung Israel. Jordan River, Sea of Galilee, Dead Sea, at ito po yung route ng mga Israelita. Dito po sila tumawid sa Red Sea. Alam po natin, sa Gulf of Aqaba, dito po yung crossing site, di ba? Hanging mula sa silangan, ito po ay Saudi Arabia. Galing dito sa silangan, ito po ay sa silangan, ito po yung west. Kaya nasa western part sila, tama? Dito po sila nagtipon-tipon sa Gulf of Aqaba. And then sabi kanina, pinaghiwalay ng Diyos ang tubig gamit ang hanging mula sa silangan. Kaya mula sa likod, nahati. Bakit? At ginawang tuyo ang lupa. Mahalaga po ito. Dapat magsimula talaga dito para may time, buong magdamag po yun, na maging tuyo ang lupa. Kung dito hinati ng Diyos sa western part, maari pagkahati bigla lumusong ang mga Israelita, malambot pa ang lupa. Mahihirapan ngayong makatawid ang mga matatanda at ang mga bata. Kinapakaganda ng paraan ng Diyos, inuna niyang hatiin yung dagat na pula sa likod, papunta kila Moses. Kaya nga, dahan-dahan, nahati, kaya mula dito, natutuyo na yung lupa, di ba? Para sa safety ng kanilang
lalakbay. Brothers and sisters, ano po yung aral dito? Ang pamamaraan ng Diyos ay iba sa pamamaraan ng mga tao. Maaari, pagtaas ng kamay ni Moses, parang walang nangyayari. Pero ang Diyos, kumikilos na dun sa likod. Hinahati na niya ang dagat na pula, papunta sa kanila. At dahil nagsimula dun sa dulo, natutuyo na yung lupa dahan-dahan. Pagbukas, sabi po, buong magdamag, medyo malambot sa umpisa, pero habang naglalakbay sila, tuyo na po talaga yung lupa. Tandaan, ang pamamaraan ng Diyos ay iba sa ating pamamaraan. Yung hangin na yon, mula sa Saudi Arabia, ito po ay sinaliksik ng mga dalubhasa at tinatawag itong Sirocco wind. Kapag mula sa silangan ng Saudi Arabia at umihip po ang hangin, 48 kilometers per hour pataas, talaga pong pwedeng mahati ang dagat. Simple lang po. Pag naglagay po ako ng tubig dito at hinipan ko, natural mula sa ihip ko, dun magsisimula yung hati. Tama? Sila Moses nandito galing sa silangan, kaya pinahihip ng Diyos yung hangin, kaya mula sa likod, nahati. Brothers and sisters, ganun din po sa ating buhay Kristiyano at sa ating mga prayer. Iba ang pamamaraan ng Diyos, iba ang pagsagot ng Diyos sa pamamaraan po natin. Tingnan natin Isaias 55. Kaya ang second lesson, God's way is different from our way. Iba ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. Isaias, lumang tipan, Isaias 55, versikulo 8 at 9. Isaiah 55, verse 8 at verse 9. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi nyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ngang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Lagi po natin itong tatandaan, ibang-iba ang pamamaraan ng Diyos. Ibang-iba ang pag-iisip ng Diyos sa pag-iisip ng mga tao. Kaya wag po kayong magreklamo kung yung mga inaasahan yung mangyari sa Christian life nyo ay iba sa plano ng Diyos. Mas maganda lagi ang plano ng Diyos, brothers and sisters, kaya magtiwala lamang sa Kanya. Para madali nyo pong maintindihan ang verse na ito, may isi-share po akong kwento. Ito po ang kwento ni Damo, ni Sibuyas, at ni Kawayan. Ano kayang kwento ng tatlong ito? Pare-pareho po silang itanim isang araw. Si Damo, ilang araw lang ang bilis niyang tumubo. Ilang araw lang, kumalat kaagad. Si Sibuyas naman, weeks. Ilang weeks lang, lumaki na rin po siya. Pero si Kawayan, walang pagbabago. Si Kawayan, inabot po ng 4 na taon, ganun pa rin siya. Kasi sabi niya, gusto ko na magpakamatay. Walang pagbabago 4 na taon. Pero nung 5 taon, itong si Kawayan, may napansin niya. On the 5th year, bigla, lumalaki siya. Sa loob lang ng ilang linggo, sobrang taas na niya. Ano po yung aral? Tataas po kasi siya ng mataas, kaya inuna muna ng Diyos na palaguin ang kanyang ugat. Mas kumalat muna yung ugat niya sa ilalim, yun muna yung inuna ng Diyos, yung kanyang pundasyon, para kapag lumaki siya ng mataas, kahit anong hampas ng hangin, hindi siya matutumba. Kayong mga kawayan na ito, kahit may bagyo, hindi yan natutumba. Tumumba mayan, buhay pa rin. Bakit? Malakas ang kapit niya sa ilalim. Ano po yung aral? Ganito po talaga yung pamamaraan ng Diyos. Sa tao, gusto natin ng mabilis na resulta. Ang tao gusto niya may immediate answer ang kanyang mga prayers sa Diyos. Ang gusto niya may nakikita siyang progress. Pero iba ang Diyos. Maaari, lagi po, ganito ang pamamaraan ng Diyos. Ang pamamaraan ng Diyos ay tahimik lamang at dahan-dahan. Pero lagi, para ito sa ikabubuti natin. Kaya habang hinihintay ang pagkilos ng Diyos, actually, kumikilos siya na hindi nyo nakikita. Gaya po nila Moses.
Sa harap ni Moses, kung pagbabasihan natin ang Biblia, hindi po nahati yung dagat na pula mula sa kanya, mula sa likod. Maari pagkataas niya, wala nangyari. Hindi nila pinakita, baka may video, nagtatao, anong ginagawa mo? Tinaas niya, wala. Pero kung titignan natin ang Biblia, nagsimula na palang mahati dun sa kabila. And then time came, nakita nila, naging parang mga pader yung dalawang parte ng dagat. And then, dahil tuyo na yung lupa, dumaan po sila. Di po ba't napakaganda ng pamamaraan ng Diyos? Kung pamamaraan ng tao, tandaan niyo po, kung nagsimula yung paghati ng dagat dun sa harap nila, marami siyang kasamang pasaway. Talagang raging reklamo. Baka nung nakita nila, takbuhan sila, basa pa. Makakatawid ba kayo ng mabuti kung basa yung lupa? Mahirap po. Kaya nga, inuna ng Diyos sa likod para maging tuyo yung lupa at maging smooth ang kanilang pagtawid. Brothers and sisters, ganon sa buhay Kristyano. Mahirap, pero lagi misteryoso ang Diyos, pero para lagi sa ikabubuti natin ang pamamaraan niya. Ang tangi niyong gawin, kung wala pa kayong nakikitang pagbabago, parang wala pang sign, wag humingi ng sign. Okay? Baka mag-pray ka, Panginoon, tumakbo lang yung pusang maitim, mag-church ako. Kumulog lang. Panginoon, kahit wala akong sipon, sige nga, pag pinahatching mo ko, sinyalis yun, mag-church ako. May mga pumapatol pa ba sa mga ganito? Wag na ho. Isang dakot na kalokohan ang tawag ko doon. Okay? Kailangan, brothers and sisters, bagaman wala kayong nakikita, magtiwala, nasa likod ng Diyos na kumikilos para rin po sa atin. Sa Biblia, marami pong kwento na nagpapakita, iba talaga ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan natin. Wala akong time para isa-isahin, pero banggitin ko na lang po. Sa unang Samuel chapter 17, ito yung kwento David versus Goliath. Sa pamamaraan ng tao, kapag may digmaan, kailangan mayroon kang baluti, mayroon kang sandata, at dapat malakas ka. Yan ang paraan ng tao. Pero sa kwento, ano yung paraan ng Diyos? Ginamit niya ang pastol at nasa kabataang pang si David. At ano ang ginamit niyang sandata? Ang kanyang slingshot o yun pong kanyang tirador. Sa pamamaraan ng Diyos, iba. Bata ang nakipaglaban kay Goliath, nasa kabataan, and then, bato lang. Sa isang tirador ng bato, bumaunang bato sa noo ni Goliath, bumagsak siya. Di po ba? Kakaiba yung pamamaraan ng Diyos, pero yun ang pinakamaganda. Ano pa? Sa ikalawang hari, chapter 5, ito naman po ang kwento ni General Naaman. Pagagalingin siya ng Diyos. Sa paraan ng tao, sa isip ni Naaman, nung nakatagpo po niya si Eliseo, ano ang inaasahan niya? Natawa po ako nung nabasa ko. Sabi niya, akala ko iwawasiwas diya ang kanyang kamay at gagaling na ako. Akala ni General Naaman, akala niyo fairy tale? Ching, 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 ching. Gusto ang gusto niya. Kaya habang binabasa, natawa po ako. Grabe namang general ito. Pero ano yung pamamaraan ng Diyos? Sabi ni Eliseo kay Naaman, maligo ka 7 times sa Jordan River. Ibang-iba ang pamamaraan ng Diyos. Nung una, medyo nagreklamo pa si General Naaman. Alam niyang may ketong ako. Paliliguin niya ako sa ilog na ang tubig ay hindi masyadong malinaw. Baka mangati pa ako. Pero sabi na sa kanya ng kanyang mga lingkod, kung ano yung sinabi ng propeta, sundin mo lang at gagaling ka. Ano yung pamamaraan ng Diyos? Maligo ka 7 times sa Jordan River. Sumunod siya. Gumaling po siya o hindi? Gumaling po siya. Iba ang pamamaraan ng Diyos. At sa bagong tipan, sa kapanganakan ng Panginoong Hesus sa Luke chapter 2, iba uli ang pamamaraan ng Diyos. Sa pamamaraan ng tao, ang hari kapag sinisilang, dapat nasa palasyo. Dapat may kayamanan at nakapaligid sa kanya ang mga sikat na tao. Pero sa Luke chapter 2, ang hari ng mga hari, si Jesus Christ, paano siya isinilang? Sa palasyo po ba? Hindi po. Isinilang siya sa saban. Mayayaman po ba ang nakapalibot sa kanya? Hindi po. Mga hayop at mga pastol, yung mga pumuntang pastol. Tama po ba? Yes po. Ihiniga ba siya sa napakalambot na kutsyon? Hindi po. Inihiga siya sa lalagyan ng pagkain ng mga
hayop. Yun ang mahiwagang pamamaraan ng Diyos, pero ito po ay laging mabisa. Bakit po siya isinilang sa sabsaban lang upang ang lahat ng tao ay pwedeng lumapit sa Kanya? Kung siya ay isinilang sa palasyo, mahirap pumasok sa palasyo ang mga ordinaryong tao. Kaya siya isinilang sa sabsaban para anuman ang katayuan mo sa buhay, very accessible at pwede kang pumunta anytime sa Panginoong Hesukristo. Ito ay isang konsepto sa buhay Kristiyano na dapat po lagi nating pakatatandaan, brothers and sisters. Iba ang pamamaraan ng Diyos. At habang hinihintay mo na mahayag yung magandang plano ng Diyos, all you have to do, obey, magpatuloy. Huwag kang manlupaypay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi ang Diyos, kumikilos siya lagi sa likod na hindi mo nakikita. Pero hinahanda na po niya ang mabubuting bagay para sa iyo. At kapag nahintay mo, marireveal ang napakagandang kalooban ng Diyos para sa iyo. Tingnan natin sa 1 Korinto, chapter 1. 1 Korinto, chapter 1, verse 25. Bagong tipan, unang mga taga-Korinto, chapter 1, verse 25. Basahin po ninyo, sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa mga tao. Kaya nga, yun ngang kahangalan sa Diyos ay mas matalino pa sa tao. Yung kahinaan sa Diyos, mas malakas pa sa tao. Nung ibig sabihin, kailangan ng full trust sa ating Diyos. Alam niya ang kanyang ginagawa. May prayer man tayo, may plano man tayo sa ating buhay Kristiyano, plano sa kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay, huwag niyong questionin ng Diyos kapag hindi nasusunod yung paraan na gusto mo. Pero most of the time po talaga, yung paraan ng Diyos ang masusunod at yun ang mas maganda. Kaya nga, sumunod lamang tayo sa Kanya sapagkat alam na po niya ang lahat-lahat. Makapangyarihan po siyang Diyos. Kaya, all we have to do, kailangan lang po nating trust and obey. Because there's no other way. Magtiwala lamang at sumunod. Bakit? Marami pa tayong hindi naiintindihan. Baka naman may hinihingi ka sa Diyos, sabay hindi niya pinagbigyan. Susumbatan mo na siya. Bakit ganun, Panginoon? Masipag naman ako sa church. Pero bakit di mo sinasagot ang aking mga kahilingan? Huwag po. Magtiwala lang, sasagutin po niya ito. Sa tamang panahon, i-reveal niya ang dakila niyang kalooban para po sa inyo. Meron po ba kayong hinihiling sa Kanya na magpahanggang ngayon? Hindi pa nasbibigay? Brothers and sisters, just wait. Gaya po nila Moses, inuna ng Diyos sa likod, paharap, para yun makatawid sila ng mas maayos. Malay mo, yung prayer mo at yung inaasahan mo sa Christian life, inuuna na muna ng Diyos yung nasa likod and then paharap. Hanggang sa makita mo, sinagot na niya at marirealize mo, para pala lahat sa aking kabutihan. Kawikaan, tingnan din natin. Kawikaan, chapter 3. Mga Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6. Alam na alam po natin ang talatang ito. I-remind ko po kayo. Kawikaan, kapitulo 3, versikulo 5 at 6. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Sabi kanina ng Diyos, ang aking pamamaraan ay iba sa inyong pamamaraan, sapagkat kung gaano kataas ang aking pag-iisip, brothers and sisters, never po nating makukomprehend ang pamamaraan at pag-iisip ng Diyos. Ang tangi lamang nating gagawin, manahimik, maghintay. At ang Diyos ang kikilos. Magtiwala lamang sa Kanya, gaya ng ginawa nila Moses, pagtaas ng kamay, kaunting katahimikan, pero ang Diyos pala kumikilos na doon sa likod hanggang sa nakita nila nahati ang dagat na pula doon sa harapan po nila para ihanda ang tuyong lupa. Dito papasok ang pangatlong aral. Pagkatapos mahati from the
from the east going to the west, nakita nila sa buong magdamag na natuyo yung lupa. At dahil tuyo na ng lupa, pwede na silang tumawid. Ano po yung pangatlong lesson ngayon? Walang plano ang Diyos na masama para sa atin. God's plan is always good para sa kanyang mga anak. Tandaan niyo po yan. Balikan natin Exodo 14, versikulo 21. Exodo chapter 14, verse 21. Muli, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos, iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. At ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Gusto ko pong tignan nyo yung sinabing, ang dagat ay ginawang tuyong lupa. Bakit? Kailangang matuyo yung lupa para sa kabutihan ng mga Israelites. Kung basa, ulitin ko, kung parang medyo maputik, mahirap silang makakatawid, lalo na ang mga bata, may mga anak at mga matatanda. Kaya nga, kailangang maging tuyo. Ano po ang aral dito? Ganun ang plano ng Diyos. Lagi, para sa kabutihan po natin. Tandaan, walang plano ang Diyos na ikasasama ninyo. Kaya nga sinasabi natin, God is good all the time. Sa tingin nyo, may masama siyang plano? Wala ho. Sobrang ganda ng plano niya para sa atin. Kaya may isang talata sa Biblia na nagpapakita, ang gusto ng Diyos ay puro kabutihan ng kanyang mga minamahal na anak. Tignan natin, Jeremias 29. Jeremias chapter 29. Jeremias, kapitulo 29, versikulo 11. Jeremias 29, versikulo 11. Basahin po natin ang sabay-sabay ang napakagandang talatang ito. 3, 2, 1. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Panukala para sa ikabubuti, hindi sa ikakasama. Tandaan po natin ang mga panukala ng Diyos sa mga plano ng Diyos ay para sa ikabubuti ng kanyang mga minamahal na anak. Wala po siyang planong masama para po sa atin. Kahit parang masama sa tingin mo, maghintay ka lang. Maghintay ka lang, bakit? May magandang plano ang Diyos para sa iyo. Para ma-explain ko po ang talatang ito, nag-isip po ako ng mas magandang illustration. Okay? Ito po yung magandang plano ng Diyos. Ito po ay kwento ng mga Kristiyano. Wala sa Biblia, pero ibabahagi ko po ang kwentong ito mula nung unang panahon hanggang ngayon, buhay na buhay ang kwentong ito para maintindihan natin ang Jeremiah 29:11 na mabuti ang panukala ng Diyos para sa atin. Ito po yung kwento. Pasensya na po, medyo marami tayong kwento ngayon. Anyway, kapupulutan naman po natin ng aral. Sa isang kagubatan, mayroon pong 3 punong kahoy. Pasensya na po, parang lollipop yung punong kahoy ko. Nangarap silang 3. Tree number 1, tree number 2, and tree number 3. Ang pangarap ng isa, sabi niya, gusto kong maging isang treasure chest. Ilalagay sa akin ang mga kayamanan ng mundong ito. Yun ang kanyang pangarap. Maging parang, ano sa Tagalog yun? Parang baul, yes. Baul na pinaglalagyan. Noon po, wala pang vault. Kaya doon nila nilalagay yung mga ginto, mga diamante. Yan ang pangarap ni tree number 1. Ang pangarap naman ni tree number 2, gusto kong maging napakalaking barko. At sa barkong ito, isasakay ko ang mga hari sa lupang ito.
Kaya gusto niya maging napakalaking barko. Ito naman si number 3 na puno, sabi niya, ako, simple lang ang pangarap ko. Ayaw kong umalis dito sa gubat. Gusto kong lumaki ng lumaki pa, tumaas ng tumaas para maabot ko yung langit. Para kapag nakita ng mga tao sa baba, mapapaalalahanan sila tungkol sa Diyos. Kaya gusto ko nang lumaki hanggang sa itaas. Pero, isang araw, dumating ang mga tao, pinagpuputol silang tatlo. Then, number 1, anong ginawa sa kanya? Yes po, naging parang baul siya. Pero lagayan ng mga dayami. Kasi sabi niya, wala na yung pangarap ko. Gusto ko kayamanan ang ilagay eh. Ang problema nilagay, mga dayami. Si number 2, yes, gusto niya maging malaking bangka, pero ginawa siyang fishing boat lamang. Sabi niya, hindi natupad ang aking gusto. And then, si number 3, yung troso niya pinutol, during the Roman Empire, ginawa siyang krus. And then, doon binibita yung mga kriminal. Sabi niya, ang malas ko. Laging nakadikit sa akin tong mga kriminal na ito. Sabi ko, ilalapit ko ang mga tao sa Diyos. Ngayon, ang lumapit, mga kriminal. Kaya para sa kanila, hindi nasunod yung gusto nila. Bakit ko to share? Ito yung magandang panukala ng Diyos sa atin. Illustration ko lang po. Dito po, sa lalagyan po ng dayami, isang araw, may isinilang na bata. Nilagay po siya ng mag-asawa, ang pangalan niya, Jesus. Yes, hindi po nailagay sa kanya yung mga kayamanan ng mundong ito, pero nailagay sa kanya ang tunay na kayamanan, ang Panginoong Hesukristo. Sa sabsaban na iyon, ihiniga ni Maria ang batang si Jesus. Kaya kung titignan natin, napakapalad ng treasure chest na ito. And then, isang araw, may nangangaral sa Galilea. And then, may sumakay na tagapangaral. Sino po siya? Si Jesus Christ. Hindi na isakay ng boat na ito ang hari sa lupa, pero naisakay niya ang hari ng mga hari, si Jesus Christ. At isang araw, hindi kriminal ang pinako dito, siya po yung tagapagligtas. At dahil dito, nailapit ng krus na ito ang mga tao tungo sa Diyos. Tama? Ito yung panukala ng Diyos. Di ba maganda? Pwedeng mangyari ang kwentong ito sa bawat isa sa atin. As long as ang puso natin para sa Diyos. Alam niyo po ba, walang planong masama ang Diyos para sa atin. At minsan, bigyan ko po kayo para mas maintindihan nyo. Ito naintindihan ko rin po. Kahit parang may pangit na nangyayari sa atin, isipin mo lang ang magandang plano ng Diyos para rin sa ating kabutihan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Minsan nagkakaroon ng misunderstanding sa church, di ba? Mga tampuhan. Sa tingin nyo, pangit ito? Sabi ni Pastor, walang pangit na plano ang Diyos. Ito, nag-aaway na kami. May misunderstanding na kami. O ano ang sagot? Tingnan po natin sa Biblia. Unang Korinto chapter 2, verse 8. Unang Korinto chapter 2, verse 8. Ibabahagi ko ang misunderstanding ng Israel kay Jesus Christ. Pero dahil sa misunderstanding na ito, naligtas tayo. Unang Korinto 2 verse 8. Basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang sino man sa mga pinuno ng sanlibutang ito ang nakaunawa nito, sapagkat kung naunawaan nila ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Mali ang pagkaunawa ng mga Israelita kay Jesus Christ sa Mesiyas na darating. Ang Mesiyas na unang darating ay suffering Christ, magdurusa. Ang gusto ng Israel, glorified Christ, hari ng mga hari. Kaya hindi sila naniwala kay Jesus Christ.
Hindi nila tinanggap. At the end of the day, inaresto nila, ipinapako nila sa krus. Pero dahil naipako ang Panginoong Hesus sa krus, dumanak ang kanyang dugo. Hebreo 9:22, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa misunderstanding ng Israel na ipako si Kristo, dumanak ang kanyang dugo sa krus at yon ang naging katubusan ng ating mga kasalanan. Tanong ko, pangit ba ang plano ng Diyos? Maganda pa rin. Kahit nagkaroon ng misunderstanding ang bansang Israel. Ito ay naging para sa ikabubuti po natin. Dahil sa misunderstanding na yon sa bansang Israel, ngayon masasabi natin, naligtas tayo. Ganito lagi. Wala akong panukala na ikasasama ninyo. Tandaan po ang sasabihin ko. Lahat, all the good things that we have, it all came from God. All the bad things, it is because of our hardness in our heart. Yun ay dahil sa ating katigasan ng ulo at pagsuway sa Diyos. Isipin nyo lahat ng magagandang bagay, gusto yan ng Diyos para sa inyo. Kaya nga, laging tatandaan, anumang mangyayari sa Christian life, magpatuloy lamang kayo. Walang masamang plano ang Diyos para sa atin. Para ito sa ikabubuti natin. Para mas maintindihan, tingnan natin yung verse 9. Unang Korinto, chapter 2, verse 9. Subalit kagayang nang nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ang hindi narinig ng tainga, at hindi pumasok sa puso ng tao, ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Habang hinihintay nyo yung pagkilos ng Diyos, please love Him lang. Mahalin nyo lang siya at magtiwala. Laging ibubulong sa sarili, walang planong masama ang Diyos para sa akin. Para mas madali pang maintindihan, bigyan ko kayo ng mga halimbawang practical na practical. Halimbawa po, naiwan ng sister na naka-assign dito, nakalimutan niyang maglagay ng tubig. So wala akong mainom. Minsan naaasar tayo, sinong nakalagay dun na maglalagay? Bakit nakalimutan niya? Para makita niyo ikabubuti, para walang problema, ganito na lang. Ikaw na lang ang pumunta para maglagay ng tubig. Bakit inalaw ng Diyos yon? Para ngayong araw, reward mo ito. Binigyan ng Diyos ng reward ka sa araw na iyon. Kaya pag nilagay mo, wag ka nang, hindi kasi nilagay, no. Masaya mo lang na ilagay yung tubig. Ano yung motivation mo? Reward ko to ngayon. Yung reward ng sister na pa sa akin ngayong araw. O di mas maganda. Pagbaba nyo, maraming candy, nagkalat-kalat. Sinong nagtapon ng candy? Mali. Damputin mo na. May nagtapon para may reward ako. Di ba napakaganda? Pagdating mo sa CR, may nag-CR, grabe naman, balagbag. Lahat diniligan niya. Lalo ng mga sister, di sila makaupo. Minsan, kung shared po, pambabae pa lalaki. Anong gagawin mo? Magrereklamo? No. Linisin mo na. May nagdumi dito para may reward ako. Or minsan nakakalimutang mag-flush. Pasensya na po, medyo mabaho yung example. Nakalimutan niyang mag-flush, pero i-flush mo na. Bakit? Reward mo sa araw na yun. Kapag ganun, magkakaroon ng problema o wala? Wala. It's just that itong pong pag-iisip natin minsan, mali. Lahat para sa ikabubuti natin. Higit sa lahat, pag Bible seminar, lumakas yung ulan, aburidong-aburido. No, baka walang pumunta sa Bible seminar, ang lakas ng ulan. Pero dahil sa ulan, na-cancel ang klase, ang trabaho. Pagdating ng gabi, wala silang gagawin, pumunta sila lahat dito. Di po ba't napakaganda ng plano? Alam niyo po, naranasan ko lahat ng mga ganyan sa aking Christian life. Kaya nga, kapag malakas ang ulan, easy lang. Mas marami ang dadalo. Bakit? Brand out sa barangay nila dito mayroon. Pupunta sila dito. Naintindihan nyo? Yun lagi ang iniisip ko at motivation ko. Naintindihan? At kahit kaunti ang pumunta, minsan kung kakaunti, mas nakakapag-focus sila. Dun pa pala maliligtas ang maraming tao. Naintindihan po? Walang panukala ang Diyos na para sa inyong ikakasama. Kaya i-apply natin ito sa church. Anumang parang problema,
tignan nyo lang yung side ng Diyos at maiintindihan nyo para sa ikabubuti nating lahat. Minsan bigla kang nagkasakit. Then, dun mo marirealize, palo pala ng Diyos ito. Kaya hindi ko nauulitin yung mali ko. Dun nagsisimula ang pagbabago ng iyong buhay. Yes po. Hinintay mo pang ma-ospital ka. Pero yun pala yung paraan ng Diyos para, dito na ako talaga magsiseryoso sa aking buhay, Kristiyano. And sometimes namamatayan tayo ng mga kapatiran. But don't worry. Ang kalooban ng Diyos, maaari makasama na nila ang Diyos ng mas maaga sa atin, pero mayroon pa palang mas magandang plano ang Diyos. Nasa pamamagitan pala ng kamatayan ng kapatid na yun, pupunta na sa church natin ang mga kamag-anak niya na matagal na niyang hindi napapasama. Minsan nangyayari o kadalasan nangyayari ito, kaya tatandaan po natin, walang panukala ang Diyos na ikasasama natin. Roma 8:28. Tingnan po natin. Roma 8:28. Romans chapter 8, verse 28. Aklat ng mga Roma 8, versikulo 28. Chapter 8, verse 28. This time kayo po ang bumasa, verse 28, sabay-sabay, 3, 2, 1. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ang gumagawa sa atin sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Kaya tandaan, para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Para ito sa mabuting layunin ng Diyos, lagi panghawakan po ang bagay na ito. Sa umpisa, hindi nyo maiintindihan ang nangyayari sa inyo, but trust God. Siya ang nagmamaneho. Relax ka lang at makakarating ka sa gusto mong puntahan. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Siya ang nagpaplano ng mga bagay-bagay. And then, dito papasok ang panghuli po nating aral. Balikan natin ang Exodus 14, verse 21. Exodus 14, verse 21. Muli, basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos, iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. At ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. This time, gusto ko pong tignan nyo, buong magdamag. Buong magdamag. Natuyo ang lupa, nakatawid sila ng maayos. Pagkatapos silang makatawid, humabol ang mga Israelita, mag-uumaga na, ibinalik ng Diyos yung tubig, humabol yung mga Ehipsyo, ibinalik ng Diyos ang tubig, nalunod po yung mga Egyptian soldiers. May aral po dito, lagi may tamang panahon ng Diyos. May right timing ang Diyos. Sa bawat bagay, sabi sa Ecclesiastes, ay may kapanahunan. Ganon din po ang Diyos. May tamang panahon sa Kanya, iba sa panahon natin. Kaya habang hinihintay natin yung timing, yung tamang panahon ng Diyos, magpatuloy lamang po tayo sa pananalangin, magpatuloy lang po tayo sa pag-asa, pagtitiwala sa Kanya, and never po kayong manlulupaypay. May tamang panahon, may right timing ang Diyos. Tignan natin ang isang talata sa Isaías. Isaías chapter 60 verse 22. Isaiah 60 verse 22. Isaiah 60 verse 22. Babasahin ko po. Ang pinakamaliit ay magiging isang angkan, at ang pinakakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Mula po dito, basahin natin, 3, 2, 1. Ako ang Panginoon, ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Minsan, apurado tayo. Hindi ganun ang Diyos. Minsan, gusto natin, ganun na. This year na. Hindi ganun ang Diyos.
Lagi pong may panahon ng Diyos. Kaya habang hinihintay natin yung tamang timing ng Diyos, mahalaga, huwag magbago ang ating puso. Minsan, may mga prayer kayo, wala pang sagot. Bakit? Dahil tinitignan ng Diyos ng puso mo kung magbabago ito. Pero kung tuloy-tuloy pa rin na hindi nagbabago ang puso mo para sa Diyos, nagtitiwala ka pa rin habang wala pang answer, doon, time will come, darating, sasagutin yun ng Diyos. Minsan, yung prayer natin, may sagot na ang Diyos. Ang tanging tinitignan ng Diyos, yung puso mo. Magbabago ba ito o hindi? Kaya my dear brothers and sisters, sasagot at sasagot ang Diyos sa atin. It's just that, mayroon siyang tamang panahon. Diba? Sa kasabihan ng mga Pilipino, sa tamang panahon. Bibigay niya ang sagot. Napakarami dito sa Biblia, inakala ng mga tao mali ang timing ng Diyos. Pero sa Diyos, tama pa rin ang timing niya. At ang maaalala ko dito ay yung kwento ni Lazaro, ni Marta, at ni Maria. Sa kwentong ito, nakakompose sila ng napakagandang kanta. Ibigay ko na lang yung kanta, isearch ninyo, pakinggan nyo, napakaganda ng lyrics. Sa kwento ng magkakapatid, ang title ng kantang ito ay 4 Days Late. 4 na araw na late. 4 days late. Ano ang kwento? Tingnan natin, John chapter 11. Juan chapter 11. Ebanghelyo ayon kay Juan, 11, versikulo 21. 11, verse 21. Babasahin ko po. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Namatay na po si Lazaro. Nung may sakit si Lazaro, nagbigay sila ng telegrama sa Panginoon. Panginoon, bumalik ka rito sa amin. Ang iyong minamahal na si Lazaro na aming kapatid, may sakit. Pumarito ka, pagalingin mo siya. Pero hindi dumating ang Panginoon, kaya namatay si Lazaro. Kaya nung bumalik si Jesus Christ sa kanila, anong sabi ni Marta? Kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. John 11:32. Tignan din natin. John 11:32. This time kayo naman ang bumasa. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus at nang makita siya ni Maria, lumuhod ito sa kanyang paanan na sinasabi sa kanyang Panginoon, kung ikaw sana'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Maging si Maria, dumating din, parang sinasabi, Panginoon, bakit ngayon ka lang? Kung narito ka sana, kung di ka sana na late, buhay pa yung kapatid ko. Verse 39. Ito naman ang sabi ni Jesus Christ. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid ng namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siyang patay. Kaya dito na-coin yung 4 days late. Panginoon, late ka. 4 na araw na patay ang aming kapatid. Pero bakit? Pinahintulot ng Diyos ito, pinahintulot niyang mamatay si Lazaro para mapakita niya na bubuhayin niya siyang muli. At nung binuhay niyang muli si Lazaro, lahat ng nakakita namangha at nanampalataya sila. Napatunayan nila, si Jesucristo ang Diyos. Siya lang ang kayang bumuhay ng mga patay. John 11, verse 43 to 44. John 11, 43 to 44. Nang masabi niya ang mga ito ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Ang taong namatay ay lumabas, na ang mga kamay at mga paa ay natatalian ng mga telang panlibing, at ang kanyang mukha ay may balot na tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at hayaan ninyong makaalis. Sa punto ni Maria at Martha at ng mga tao, si Jesus Christ ay late, pero para kay Jesus Christ was on time. Tamang-tama ang timing para mabuhay niya si Lazaro at makita ito ng mga tao at makita nila ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. Verse 45. John 11 verse 45. Sabay-sabay po niyong basahin. 3, 2, 1. Kaya't marami sa mga Hudyo na sumama kay Maria at nakakita ng ginawa niya
ang sumampalataya sa Kanya. See? Dahil sa pangyayaring ito, marami po ang sumampalataya sa Panginoon. Kesa ulitin ko, sa punto ng mga tao, Jesus Christ, sa kwentong ito, was 4 days late. Pero, He's still on time. Yung naging lyrics ng kanta, He was late, sabi niya, but He is still on time. Ganun ang pamamaraan ng Diyos. On time po siya para maipakita niya ang isang napakalaking himalang ito sa buhay ng magkakapatid. And I'm sure after that, buong-buo na ang tiwala ng magkakapatid na ito. And they really gave their life for their Savior, our Lord Jesus Christ. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Habang nakikita nyo ang tamang pagtugon ng Diyos, right time, right place, mas mapapatatag ang inyong pagtitiwala sa Kanya. Kaya ano po ang maituturo ko? Habang hinihintay yung tamang timing ng Diyos, ingatan nyo lamang ang inyong puso na huwag magbago. Huwag po kayong mainip. Baka mainip ka, gumawa ka ng sarili mong paraan, mas lalong gugulo. Ang tanging nyong gawin, ingatan ng puso mula sa time na hiningi mo ito sa Diyos, hanggang sa sagutin niya, mahalaga yung proseso, kailangan ingatan ang ating puso. Kailangan huwag kumupas ang ating pagmamahal sa Kanya. Huling talata po, Efeso chapter 6 verse 24. Efeso kapitulo 6, versikulo 24. Pinakahuling talata ng aklat ng Efeso at last verse ko na rin po ito. Basahin po natin, Efeso 6:24, sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang biyaya naway sumakanilang lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupas sa ating Panginoong Hesukristo. Pag ang pagmamahal natin hindi nagbago, hindi kumupas habang hinihintay natin ang rapture, habang hinihintay nating sagutin ng Diyos sa mga hinihiling natin sa Kanya, kung patuloy lang na walang kupas ang pagmamahal natin, diyan po kayo bibiyayaan at pagpapalain ng Diyos. Kaya ngayon, mula po sa kwento ng proseso ng pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula, 4 na bagay po ang itinuro ko sa inyo. I-summarize ko po uli. Number 1, ang pag-unat ni Moises ng kanyang kamay ay simbolo ng pananalangin. Kaya kailangan magsimula, magpatuloy at magtapos lagi sa pananalangin. Pangalawa, ang pamamaraan ng Diyos ay iba sa ating pamamaraan. Kaya magtiwala lang po dahil ang Diyos kadalasan, ang kanyang pagkilos ay hindi niya pinapakita sa inyo, pero sa likod kumikilos na po siya. Pangatlo, walang masamang plano ang Diyos para sa atin. God's plan for us is always good. Kaya magtiwala lamang po tayo para sa ikabubuti nyo ang lahat ng plano ng Diyos. At pang-apat, mayroong laging kapanahunan ng Diyos. Iba yung time set po niya at timeline po niya. Kaya habang hinihintay natin ang tamang kapanahunan ng Diyos, ingatan lamang natin ang ating puso na huwag kumupas sa pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya. Yan po yung 4 na lessons mula po sa pagtawid nila sa dagat na pula. Pero may panlima pa po. Ang panlima, pag uwi nyo, i-review nyo yung notes at sana isabuhay nyo kahit isa dito. Kapag magagawa nyo pong isabuhay, marireveal ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay, Kristyano. At mapapatunayan nyo, ang power ng salita ng Diyos ay natupad sa aking buhay simply because after kong mapakinggan, humayo ako at isinabuhay ko. Ganun po. Ang salita ng Diyos ay mahuhulog sa lupa kung naririnig nyo lamang at hindi nyo isinasabuhay. Pero kung yung salita ng Diyos ay narinig nyo, naunawaan nyo, itinanim sa puso at isinabuhay, ito po ay nagbubunga. Brothers and sisters, yan po ang lessons mula po sa Red Sea Crossing. Tayo pong lahat tayo muko at manalangin. Let's pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po. Una po sa lahat, sa paggabay niyo po sa amin mula sa simula ng sermon hanggang sa matapos ang sermon. Hinimay po namin ang mga aral
patungkol po sa ginawang proseso ng pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula. Nalaman po namin yung mga aral. Hari nawa Panginoon, bigyan niyo po ng kalakasan at ng desire ang mga kapatiran na isabuhay po ito sa kanilang buhay Kristiyano upang patuloy na lumakas yung ilaw nila sa sanlibutan. Patuloy na makita ng mga tao na kami talaga ay mga anak ng Diyos. Hiling ko rin po, Panginoon, na patuloy niyo pong palaguin ang pananampalataya ng mga kapatiran dito po sa Castillejos Church. Tulungan niyo po sila sa kanilang buhay Kristiyano, gamitin sila bilang instrumento para naman po sa kaligtasan ng mas maraming tao. At mamaya sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, dalangin ko po ang makapangyarihan niyong kamay ang laging humawak sa kanila upang matapos po nila ang takbuhin nila sa kanilang buhay Kristiyano. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat.